Dahil sa matinding epekto ng Bagyong Christine sa sektor ng agrikultura, 3 araw na supply ng bigas ang nawala. Habang ikinababahala ng isang grupo ng mga magsasaka ang pagbagsak ng presyo ng palay. Narito ang balita ni Sheena Torno. Ito na lamang ang nadatna ng ilan sa ating mga kababayang magsasaka sa kanilang mga pananim sa iba't ibang lugar sa bansa. Kasunod ito ng matindi at malawak na epekto ng pananalasa ng Bagyong Christine, lubog sa tubig baha at hindi na mapakikinabangan pa ang mga palay na ito. Sabay na kuling datos nga ng Agriculture Department, pumalo na sigit 3 bilyong piso ang inisyal na pinsala sa sektor ng agrikultura. Higit 72,000 ektarya ng mga pananim gaya ng palay, mais, kasaba, gulay at iba pa ang naapektuhan. Mahigit 152,000 metriko tonelada ng palay ang napinsala dahil sa nagdaang bagyo. Sinabi ng grupong Federation of Free Farmers, pang 3 araw na supply ng bigas ang nawala dahil sa epekto ng Bagyong Christine. I'm sure in the coming days, lalaki pa yung yung losses sa ating palay production. So, medyo sa palay ko, seryoso yung impact itong nating Bagyong Christine sa ating rice supply at lalo pat nasa main harvest tayo ngayon . Pero posible pangaraw na lumaki ang halaga ng pinsala lalo't nagpapatuloy pa ang ahensya sa validation report sa mga naapektuhang rehiyon. Delikado pag umabot yung halimbawa ng let's say 6 days to 10 days na total damage. Hindi ako magugulat kung dadami pa yung damage or damage reports. Kapag nangyari raw ito, matinding lugi ang kakaharapin ng mga magsasaka. Ngayon pa nga lang, ay sobrang baba na raw ang bili ng ilang traders sa aning palay ng magsasaka, sabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Ang problema pa nga raw ngayon ay karamihan na sa mga trader ay huminto na sa pamimili ng palay. Nasa 16-17 yung fresh, tapos yung dry, may kumukuha sa 20 and 21. Pero stop buying yung ibang traders, so we're not sure bakit nag-stop buying. Kung may inaantay ba sila or what. Basta nagkakaroon ng uri ang ating mga farmers kung magkano talaga may bebenta yung palay by next month. Kasi main harvest. Oras na bumaba pa raw sa 15 pesos to 14 pesos ang bentahan ng palay, ay posible na maraming magsasaka ang hindi na magtatanim pa. So maraming mga farmers din natin ay mawawalan sila ng ani nila. Yung mga inutang nila, malaking problema nila ngayon, paano nila babayaran yun. Kasi they will need to get additional new bagong kapital, either malamang sa pamagitan ng pag-utang, whether sa private o sa government sector. Kung hindi, matatama na naman yung susunod natin taniman. Ang gobyerno tutulong sa mga naapektuhang magsasaka at mangingisda. May ipapamahagi raw ng mga libreng binhi, abono at iba pa sa mga magsasaka. Bukod pa yan, sa 1 bilyong piso na Quick Response Fund, 500 milyong piso na Survival and Recovery or SURE Loan Program. Sa katunayan, naghahanda na rin ang Department of Agriculture sa posible namang epekto ng Bagyong Leon sa agrikultura. Inabisuhan na rin ang mga regional office na sabihin ang mga magsasaka na anihin na ang mga pananim kabilang na ang mga matured crops upang kaunti na lamang ang mapinsala dahil sa Bagyong Leon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.